that we will always defend our country and people as we have sworn as part of our constitutional mandate. Inanyayahan ako ng aking mista na si Brigadier General Isagani Criste para maging panauhing pandangal sa joint opening ng Battalion Retraining at ng Scout Sniper Course. Pagdating ko sa kampo ng Scout Rangers sa Camp Texon, mainit akong tinanggap ng mga opisyal ng FSRR. Kasama na doon si Colonel James Sababan, ang aking mista, at ang designated Deputy Regiment Commander. Kasama rin doon ang ilan sa mga opisyal na aking nakasalamuha nung kapanahunan ko pa bilang isang junior officer sa 1st Scout Ranger Regiment. Sa aking talumpati, binigyang diin ko ang kahalagahan ng training para sa mga Scout Rangers. Ito ang aking ipinamahagi sa kanila. War is a continuation of politics by other means. And it is continuously evolving, but it has an enduring nature. And I will argue that the 1st Scout Ranger Regiment and the Scout Rangers will remain relevant regardless of the changes of the political and economic and security landscape. Whether it be the MNLF, MILF, New People's Army, the violent extremist group, the Scout Rangers remain to be relevant as a fighting force, a formidable one, as they say, the worst nightmare na nakikita ng ating mga kaaway. Ang ating confidence sa operations, ang ating katapangan ay parating may hugot, and it is through the conduct of training. At alam natin na kung ano yung ating kinakaharap na mga kaaway, dapat may kaukulan na training para doon. And since our military operations will always anchor in a political objectives, kahit ano pa ang political landscape, whether by peace process, whether we will transition towards territorial defense operations, we should remain as a relevant and a formidable fighting force. And that is the reason why you are here today. You are here to preserve that fighting tradition. Hindi pwedeng emblem na lamang ang ating musang, ang ating tabak, bagkos ay kailangan nating hasain sa lahat ng panahon. I can vividly recall when I was a battalion commander, I have to build my own formidable force. My force. At yun ay ang aking scout platoon. Striking force at my own disposal. At ang aking ginawa ay continuous training. Realizing that I was confronting a two-front war. Mayroon akong kaaway na mga NPA. Mayroon akong mga kaaway na mga Bangsamoro Islamic Freedom Fighters in a different terrain condition. Nasa kabundukan, kagubatan yung mga NPA, nasa Ligwasan Mars ang mga BIFF rebels. So it means, as a commander, I have to devise my own training design that would suit, tailor-fit the kind of operations that I am conducting against a specific threat. NPA, BIFF. Kung ang BIFF sumasakay ng bangka, ang aking tropa ay sumasakay din ng bangka. Kung ang NPA ay namumundok, nakikihalo doon sa mga nitibo, ganon din ang ginagawa ng aking mga tropa. Ang aking panawagan sa lahat ng mga unit leaders, always study our doctrines. Hindi lamang sa doctrine ng mismong Scout Ranger operations, but rather the overall doctrine of the armed forces operations. Paano tayo makilahok sa mga operasyon na andyan tayo, parte sa Joint Operations Team. Andyan ang Air Force, andyan ang Philippine Navy, andyan yung ibang puwersa
mga land forces kagaya ng Philippine Marines. So hindi tayo nagkakamali na tayo ay magpapawis mula ulo hanggang paa. Pagpapakita na kahit wala tayong kinakaharap na aktual na kaaway, ay may papakita natin sa ating taong bayan na ang kanilang mga taxes ay ginagamit natin para ipakita sa kanila ang ating kahandaan. That we will always defend our country and people as we have sworn as part of our constitutional mandate. Maraming salamat sa inyong lahat at good luck sa inyong training activities. Thank you, sir. So sa aking pagbisita sa FSRR, nanumbalik na naman ang aking mga alala sa mga panahon na ako ay naninilbihan sa naturang unit sa taong 1995 hanggang 2004. Napamahal sa akin ang unit na FSRR dahil marami akong natutunan na mga aral sa pagiging pinuno ng Armed Forces of the Philippines. Nung ako ay tiniente pa lamang, ang una kong assignment ay mismo sa Camp Texon, San Miguel, Bulacan bilang platoon leader ng 7th Scout Ranger Company. Kalaunan, kami ay na-deploy sa Central Mindanao at sa taong 1998, ako naman ay nalipat sa 12th Scout Ranger Company at later on, ako ay nag-company commander sa 10th Scout Ranger Company sa taong 2000. Kaya malaking karangalan para sa akin ang pagsilbihan ang 1st Scout Ranger Regiment in any other way dahil malaki rin ang utang ko bilang opisyal ng Philippine Army sa unit na naghubog sa akin para magiging isang matino at mapagkatiwalaan na opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Kita-kita tayo pag makabalik ako ulit dyan. Marami akong mga kaibigan sa paligid ng Camp Texon, lalo na sa Tartaro at saka sa Sibol. Napakaganda ng mga tanawin sa lugar na yan. Kagaya ng Mount Mabio, andyan yung Biak na Bato National Park. At andyan din ang iba pang mga tourist destinations kagaya ng Madlum Caves at ang Madlum River. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa aking YouTube channel. At harinawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon at ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo, at makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.